Hi, Christian here. This is Chris Talks. Welcome to my podcast. Welcome back to the show. Carla Padua is back on the show. She was a regular guest last season, and now she's back to talk about the 15 red flags in dating. We also talked about our experiences and insights if these 15 red flags written by Avondale Kenja in Garbo is really a red flag for us or something that is amenable. We also give possible advice that could help people prevent these red flags. Just a heads up. This podcast episode will be in English and Filipino. But again, thank you for all the support to my podcast. Don't forget to follow and subscribe to my podcast on your favorite digital podcast platform. You may also support my podcast through paypal.me/Christian G. Valencia. Also, another heads up, the comments made by me and my guests are not intended to offend any individual or community. We have good intentions in doing this podcast as this has been a long time planning to create an episode about understanding red flags in dating stage. We are hoping that this episode will enlighten our hearts to be good to others as this has been the main purpose of this podcast. And now moving on to the show, let's go. Hi Kyla, welcome back. How are you? Okay naman, kuya. Ye- Finally, nagtugma na yung Yes. schedule natin. Yes, finally. How's USA? Where are you in USA now? Nasa California po ako ngayon, kuya. Yes. Nice. Kaka-ano ka lang. Kaka-moved out. Pero are you going here in the Philippines? Are you coming home? Yes, kuya. Sa July na. Yes, okay. Hope to see you. We'll have fun. Promise. Itutour ka namin. Yes, Anyways, see you sa Manila. yes, see you in Manila. Ito na. I have here 15 dating red flags. And I want to know or I want to know if ginawa mo ba siya or nangyari siya sa'yo, yung dating red flags. So are you ready? Booking Ready na tayo na. ngayon dito. Kinakabahan ako sa'yo, kuya. Okay, first, red flag. Are you ready? This is what they call love bombing. Are you familiar with the word, with the term? No. Okay, No. love bombing is when someone frequently attempts to influence another person with over-the-top displays of attention and affection. Examples are excessive compliments, spending too much time together too soon, constant gifts, texting, email, chatting, calling many times a day, asking you to spend time with them rather than friends, mirroring all of your interests, excessive interest in your background, life, interests, and wanting to take things to the next level quickly. Quickly. Like, Yes. first day. I'm not sure, pero at least ano to, parang ano to kasi dating stage eh. Mm. So in the early stages of your dating, so nag-love bombing ka ba or someone did that to you? Siguro nung mga bata-bata pa ako. Mas bata sa 20, kuya. Alright. Parang may parang masyadong mabilis. Ayoko kasi ng ganun eh, yung masyadong kang mabilis. Like first day pa lang, parang nag-a-act ka na 1 month na tayo. Alam mo yun? Yes. Parang first day pa lang tapos umiiyak ka na, nagdodrama ka na sa akin. Sobrang, ano to? Ganon. Pero you Parang never did that to someone. yung parang ganon agad. Yes. Hindi. So you're taking every dating stage slowly. Sabihin na natin ganon. Okay, that's good. So at least so for you ba red flag talaga to? For me, red flag siya pag sobra-sobra. Mm. Unless pag ready ka na talaga, alam mo yun. Pero when will you say na sobra-sobra talaga siya or he just giving effort lang talaga? Siguro, depende rin siya kung gusto mo pang bigyan ng time yung tao. Kunyari, kasi sa first day, dun mo, I guess makikita mo rin kasi sa first day ng dating yung red flags, yung green flags niya. Kasi may ganun eh.
Like, first day pa lang, makikita mo na agad, ay, ang daming red flags agad. Mm. Ayan. So ako naman, ang sa akin, it depends eh. Parang if nagbibigay naman ng effort yung tao and you feel na hindi siya excess or hindi naman siya too much and you don't felt or don't feel overwhelmed. Okay naman feeling ko okay naman siya. Pero kasi sometimes kasi pag sobrang kulit, like super super annoying, that's the term, annoying. I think dito papasok na yung red flag. Yun. So this is love Gusto bombing. nila na parang iikot agad yung mundo mo sa kanila. Ayoko nang ganun eh. Exactly. Mm-mm. And actually, alam mo ba, yung word na love bombing, nalaman ko lang siya, kanina lang din, Mm. nung nanood ako ng movie sa Netflix, the title is In Between, In between. starring Kyle Allen and who's the, Joey King, yung babae. Mm-hmm. Sobrang ganda. So, In Between. Tapos parang red flags nga kay Joey King yung love bombing. So, Mm-mm. doon ko parang na-realize na, yung pala yung love bombing na sinasabi nila. Ikaw ba, Sobrang kuya? Red excess. flag mo din ba yan? Um, Oo, pero kasi ako kasi wini-weigh ko kasi kaagad eh. Mm-mm. If too much or masyadong mabilis, binibigyan ko kasi ng chance. So hindi ko siya Mm-mm. kaagad nire-red flag. So for me, love bombing is not agad-agad red A flag. red flag. Sa bagay, may times na may love bombing na nangyayari, pero at the same time, you give them chance to, you know, Kasi to me, get to know you then. exactly. For me kasi dating stage, nasa dating stage kayo, so getting to know each other. Mm-hmm. So, kung gusto ng tao magbigay ng effort sa'yo ng sobra-sobra, why not, di ba? Give the Mm-hmm. chance. Kasi sometimes kasi baka masyado mo lang gine-judge ka agad, di ba? Give the chance lang. Negative ka agad. Negative mo kaagad. Maganda nga yung nag-e-effort or nagbibigay ng time kaysa sa totally walang ginagawa. Time, exactly. Pero as you say, you have to have limits then. Kasi di ba sabi dito kasi wanting to take things to the next level Mm-hmm. quickly. So when you think na medyo ano na siya, lumalampas na siya dun sa level mo, like for example, gusto na niyang um, make love ka agad, that's already red flag. Pero Mm-hmm. kung yung giving effort lang the time, give chance, sayang yung effort. Oo. Kasi paano kung magkaiba lang talaga din kayo ng love language? Diba? Exactly. Kasi di ba, malay mo, ang love language talaga niya is quality time. So gusto niya talaga kasama ka or physical touch, ganyan. Mm-mm. Basta you have to know lang your limit. And then kapag na-reach na yung limit na yun, sobrang bilis doon, that's already a red flag. Mm-mm. Respect din Exactly. sa isang tao kasi may mga tao din na gusto nilang may time din sa sarili nila. Kasi may times din na nasasobrahan na gusto mong umiikot sa'yo, nakakalimutan mo na bigyan siya ng time sa sarili niya. Yes, true. Mm-hmm. Actually, dyan papasok yung second red flag. Yung second red flag is they don't respect your boundaries. So Mm-hmm. everyone has a different physical, sexual, mental boundaries na tinatawag. And then when they're beginning to date someone, it's all about exploring those boundaries in a healthy way. If pero if medyo pressuring na siya, too much na, medyo abusive in a way. So yun na yun, may red flag na siya. And for me, that's a red flag to me talaga, yung boundaries. Mm-hmm. Ikaw ba? What is your May mga boundary ba? bound. Mm-mm. When it comes to dating, like do you want na no touching muna or no social media exchange accounts, mga ganon? Ay, may mga, yun yung boundary ko din, kuya, yung no exchange ng social media accounts kasi I respect, that person. Kasi sa totoo lang, yung account, privacy mo siya eh. Privacy niya din. And if you respect them, edi hayaan mo lang. Hindi mo hihingin. Para sa akin, kuya ha, para sa akin, hindi mo kailangan hingin yung account kasi if they're gonna cheat, mag-cheat sila eh. Like, wala kang choice. And choice nila yun.
And kahit hindi nila sabihin sa'yo, malalaman at malalaman mo rin naman So for you, sa action. this is red flag. Yung giving I mean, like, ng yung account. respecting the boundaries, yung hindi niya nirespeto yung boundaries mo. Oo. Kasi importante din na nire-respect niya din yung privacy mo. Exactly. Yan nga yung sa accounts. Mm-mm. Parang, kasi may mga ganyan like for example sa LDR, mag-exchange kayo ng accounts. Tapos akala mo, may mali siya kasi lagi silang nag-uusap pero in real life, friends lang naman talaga. Alam mo yun? So parang nasisira mo yung friendship nila sa pagkaselosa or seloso mo. Hindi, parang sinisira mo rin yung mga friendship na meron siya. Pero what if, like, super hot nung guy? Talagang sobrang physically attracted ka. Bibigay mo ba kaagad yung social media account mo? Ay, hindi. Talaga? Kahit sino pa Mapatibay? yan. Kahit si James Reid pa yan, hindi ako magbibigay ng account ko. Seryoso? Kahit cell number hiningi sa'yo? Hmm? Kahit cell number ang hiningi sa'yo? What do you mean? Kasi di ba it's a personal number, like your personal number. I think that's already part of your boundary. So kapag hiningi ba niya yon, bibigay mo ba? Yung number ko? Mm-mm. In Di ba real life? napaisip ka, ha? Parang, kunyari, single ka, ganyan. Mm-mm. Tapos may magtatanong ng number mo. Mm-mm. It depends. I think it depends. Ako kasi for me, exchanging social media or phone number, it's not part of my boundary. Ako lang to, ha, on my part. Sa akin kasi ang boundary ko is the sexual. I have the sexual boundaries. Like, akala ko ang sabi mo, exchanging ng social media, like you'll give them your password. No. Oo, Di yun naman. yung tinutukoy ko, Pero kasi kuya. kung yan yung sinasabi mo na like, yan yung boundary mo na, yun, it's part of your boundary. Part na siya. Kasi the boundaries are physical, sexual, and mental. So, di ba? So, minsan kasi pag sa mental kasi hindi ko pa siya alam kasi hindi naman ako naka-experience ng something like mental na damaging. Abuse. Oo, mental abuse. Hindi naman. Sa akin kasi ang boundary ko is yung sexual boundary ko. Like, for example, is for me kasi pag gusto ko yung tao, ayoko talaga ng may mangyayari ka agad. Pwedeng touch lang, ganyan, pero not to the home run level. Alam mo yun, gets mo naman yun, di ba? Yung, siguro mga first base, second base, third base, siguro ganun, pero not home run. I think that's already my boundary. Kung gusto ko yung tao, pero kung hindi ko naman siya gusto, okay, fine, okay lang. Marupok. Nabubunyag mga kaharutan dito. Oo nga, sorry. So for you, itong they don't respect your boundaries, is this a red flag to you or it really depends talaga? It depends. Pero yun nga yung sinasabi ko. Akala ko ang sinasabi mo, mag-exchange kayo ng passwords, okay. ng social media. Yun ang ayoko. Like, kahit ibigay mo yan sa akin, hindi ko yan bubuksan. True. Pero kung yun lang, yung Instagram mo, ganyan. Okay lang. ako dun. Pero yung mag-exchange kayo, bakit? Well, yeah, that's true. For me, not respecting your boundaries, for me, red flag yun na, basta sexual. Pero kung mga ganyan like numbers or physical boundaries, like, okay lang naman siguro touch lang, pero not really going to sexual na. Third, ito medyo nakakatawa. They check in frequently. Ito yung tipong mayat-mayang asan ka na? Kumain ka na? Where na you? Here na me? They check in frequently. Like, they like you to update them. Is this a red flag to you? Okay. Wait, no. Tanong ko, is ganyan ka ba? Ako? Ay, booking siya. Are you? Ako? May times na hindi. May times na oo na ako yung nag-update. Pero
Like, yung mga ganyan, yung nasaan ka, dito na ako, ganyan. Na-appreciate ko yun. Kaya, alam ko din, pag gusto ko yung tao, kusa ako nag-update. Mm-mm. Pero, hindi naman ako yung parang, kasi may work din ako, hindi naman ako yung minuto. Siguro like, oras, may mga oras, pero hindi minuto na parang, isa ka Mm-mm. na, kumain ka pa, ganyan. Siyempre, may mga buhay din tayo na nasa work tayo. Tapos, pag break ko, ganyan, alam mo yun, nasaan ka, ganito, ganyan, break ko na, mag-update ka. Siguro part din kasi yun ng sa relasyon, I guess. Mm-mm. I-update mo to let them know. And to let them know na kung ano yung ginagawa mo. And to let them know na, oh, break ko, iniisip kita. Yung ganon. Yes, exactly. Nakakakilig, Mm. di ba? So, ganyan kang klaseng, in a dating stage. Mm. Or you just provide them an update lang. Oo, yeah. Sweet naman. Bakit Hindi, kinikilig hindi ka? kasi, ako kasi, to be honest, ako kasi, gusto ko yung nag-updatean. Kasi nagkakaroon ka ng feel of assurance and Mm-mm. security as well with, with, with that person. So even though you're in a dating stage, nakakatuwa. Ang magiging red flag lang for me is kapag nag-update, tapos hindi mo pinapaniniwalaan. Yung pumapasok na doon yung trust issue. Like for example, nagsasabi siya na ay, andito lang ako, ganyan. Tapos parang hindi ako naniniwala. Yun, yung mga ganung bagay. Like for example, bawa ako mag-update ako sa kanya. Andito ako, ganyan, with friends. Biglang ang reply mo sa akin, with friends nga ba? Or baka ano Ay, yan? ayoko Ganyan, ng ganyan. ganyan. Oo, sabi Parang, ko, sobrang ano na yan, parang hindi ka naniniwala. Tapos gusto pa mag-send ng photo, ganyan. Or ay, send ayoko ng ganun. location. That's for me, red flag talaga. Pero kung Mm-mm. mga tipong like, mag-update lang for the sake of, parang checking on you lang na parang Mm-mm. nakakakilig kaya yun, ang sweet-sweet kaya ng ganun. Pero pag hindi ka na pinaniniwalaan, that's too much. Mas Mm-mm. Red flag na siyang, yun. hindi na mapakali and all kasi di siya naniniwala. That's already a red flag for me. Mm-mm. Kasi Yun. parang, may pinangugutan ka ba? Oo. Bakit? Anong Tsaka meron? we're just Ba't di mo ako starting. pinaniniwala? Exactly. We're just starting. We're just dating and then di mo ako paniniwalaan. Diba? Mm-mm. Yun yung Too sa akin. much. Pero kung chine-check ka lang naman, ay kumain ka na ba, ganyan. Oo. Like, uso yun sa Pilipinas, di ba, kuya? Kumain ka na ba, ganyan. Pero at the Exactly. same time, na-appreciate mo na, ay, alam mo yun, concerned siya. May Mm-mm. pake siya. Mm-mm. Unlike na parang ikaw lang yung nag-update, tapos siya, ang dami mo nang sinabi, wala man lang siyang, parang matipid siya, ganyan. Yun ang Ay, red flag. sa'yo red flag yung gano'n. Like for example, ikaw nag-update ka lagi tapos siya parang one-liner ang reply. Oo, ayoko ng ganon. Kasi parang, ako lang ba yung may pake dito? Parang red flag siya sa akin, kuya. Kasi that means, parang, para sa akin na, wala siyang pake sa'yo. Okay. Hindi naman, siguro depende naman sa Medyo tao nakarelate ako kung hindi dyan. siya. Nakarelate ako dyan kasi dyan yung previews. Very recent lang. Ikaw lang ba yung nag-update? Oo. Yun lang. Though, feeling ko baka ni-red flag niya ako. Hindi ako yung Kasi too nang red much. flag. Oo. Parang ikaw na yung Oo. nagpakilala Exactly. gano'n Pero sa'yo. ang sa May akin mga kasi, ganyan na. sabi nila, if you update, you show na you really like the person. Mhm. 'Di ba? Hmm. Anyways, Pero iba, may iba, times na, alam mo yung, alam nila masyado na gusto mo sila, kaya parang natu-turn off sila. May ganun eh. actually, dyan papasok yung number one natin, love Mm. bombing. Kasi they already considering it as love bombing. Kasi you're Mhm. excessively emailing, chatting, texting, ganun. Doon kasi siya papasok. Kaya medyo connected siya with love bombing. Kasi, Mhm. yun nga, yung lagi ka nag-update and all, feeling nila love bomb mo sila. Kaya nare-red Kahit flag hindi ka. naman, alam mo yun? Yes, exactly. Kaya minsan ako, nami-misinterpret when it comes to that. Kasi for me, I'm just
being sweet and alam mo yun, nag-e-effort lang. Because I want you. I want you. Parang I want you to be part of my life. Kasi, yun, gusto kita. Pero, Tsaka not you're to allowing them intend. to get Pero, to know you. yes, exactly. Pero not, Mhm. pero the intention is is clean and pure. So, hindi naman siya porket na nag-update or anything is, kasi di ba yung iba kasi, papasok kasi yung love bombing or yung kapag sobrang minamadali mo na to the next level, gusto mo na kaagad na may mangyayari kaagad and all. Minsan kasi you have to weigh love bombing and yung ano lang, effort. Yun yung mali ng ibang tao na nire-red flag kaagad nila yung isang tao kahit nag-e-effort lang, yung simpleng gestures of effort lang. Diba? Dami kong hugot. Sorry. Kasi nakaka-hurt eh. Kasi parang hindi nila Sino binibigyan bang ng nag-hurt sa'yo, chance. kuya? Parang red flag agad sa kanila. Eh, it's a normal thing na mag-effort, di ba? Anyways, pagbigyan natin ng mga nagre-red flag. I-red flag din natin sila. eh, eto na. Number 4, they want you to always prioritize them. I guess it's your choice. Kasi may mga priority ka rin eh. I mean, kaya mo naman siya maging priority. Pero may iba ka din kasing priorities. Alam mo yun? Exactly. I guess it depends din kung maiintindihan na yung mga priorities mo. Kasi syempre, hindi lang naman siya yung mundo mo. Alam mo, school, work, ganyan. But ibang stuffs. Actually, medyo, for me, medyo ano ako dito sa, they want you to always prioritize them. Kasi, if ako yung makikipag-date sa someone, syempre, I want to have assurance. Mm-hmm. Diba? Pero if hindi mo na mabinibigay sa akin yung assurance na yun, I will doubt. Diba? And sometimes, sa kakadoubt mo, you demand. So, I demand time. Parang ganun yung nangyayari. Mm-hmm. So, actually, hindi naman siya magiging red flag agad-agad kung hindi mo siya binibigyan ng reason para maging ganun siya. Gets mo? Mm-hmm. Like if you doing something and you want to prioritize things other than that person na nagbibigay ng effort sa'yo, you have to talk to that person na parang, sorry, ganyan-ganyan. Communication lang naman kasi yan. For me, hindi siya red flag agad-agad. You need Patience to work. Yes, you need to work things together. You need to talk. Yun. Kasi yung person na mag-e-effort sa'yo, pag hindi mo kasi binibigyan ng signal, magdedemand yan. And they will ask you Tsaka to prioritize them. Pag hindi mo rin sinabi sa kanila yung mga priorities mo, syempre isipin nila na may gusto ko ba talaga sa akin kasi parang wala ka ng time. Alam mo yun? Actually, I'm feeling this, itong sinasabi ko, I'm feeling it on the perspective of people na naririnig ko yung simpatya nila. Simpatya. Yung mga ano nila, yung mga hugot nila minsan na parang, ginawa ko naman, ganyan-ganyan, ba't hindi ako priority, ganyan-ganyan. Yung mga ganong hugot ng mga nakakausap ko or mga friends ko, ganyan. Pag tinitingnan ko yung stories nila, parang sinasabi ko na, hindi kayo open with each other when it comes to priorities. Eh. You don't have communication. I mean, you don't communicate with each other. Ganyan. Hanggang sa ma-red flag ka na lang. So, kawawa ka pag na-red flag ka. Tsaka, sa totoo lang, pag gusto mo kasi yung tao, kahit gaano din kadami yung priorities mo, ipra-priority mo rin. Pa-prioritize mo rin siya. Magme-make time ka. Yes. Iba kasi din yung make time sa pag kakausapin mo lang siya pag free time. Ano mo yun? Exactly. Like for example, hindi mo naman break sa work tapos
pupunta ka lang ng banyo para, alam mo yan, i-check yung person kung ano nang ginagawa mo, miss na kita, alam mo yun, yung mga ganong Mm-mm. bagay. That's Simple making gestures. time. Simple gestures, simple effort lang na talaga sa time. Pero ikaw, ganito ka ba? You demand time with someone? Or before, Nagdedemand ako na, ay, wala kang time, ganyan. you like that person to prioritize you naman? Ganyan. Noon, kuya. Pero, you know, I realized na parang, I thought I was asking for more. Pero na-realize ko na I was just asking the wrong person. Ay, Yeah. good Because yun. the right person will give you time talaga. Ay. Kung gusto ka nila, hindi mo kailangan humingi ng Oh, oras. Hindi mo kailangan, bigyan mo naman akong oras, prioritize mo naman ako. Hindi, kasi kung gusto na kanila, bibigyan ka nila eh. I So, love it. if you think na you're asking for more, no, hindi. You're just asking the wrong person. Tumagos. Ang galing mo Mga dyan. words of wisdom natin dito. Yes, exactly. I think you're right, no? Meaning ko hindi fault to nung taong the demand or nag-ask na i-priority siya. Hindi niya fault. Mhm. Siguro may fault din naman, kahit konti, pero fault din nung isa, yung isang tao. Kasi kung ayaw niya, kausapin niya na parang, okay, let's just stop it para, di ba? Kawawa naman yung tao. Kawawa yung isang tao na mag-ask for more. Hindi pala siya yung the right one. Nasakit Okay. ba yung sinabi ko, kuya? Parang nasaktan ka eh. Alam mo kasi, di ba, tayo we chat before. So parang, nag-uusap tayo before na about how I effort or give time talaga to others. Alam mo yan. Kilala mo kasi nung ex ko. So alam mo kung paano ako nagsabi sa'yo na na parang, Mulgaran, kuya. oo, bakit hindi siya nag-chat, ganyan. Alam ko naman na magkaiba kami ng time zone. Di ba? Paano kung yung ex mo nakikinig dito sa podcast? Masaya na siya. Hi. Masaya na Wala nang siya. balikan, kuya. Hmm? Huwag ka na bumalik doon. Harap na lang tayo ng iba. Feeling ko ni-red flag niya ako dun. Kasalanan niya talaga eh. Hindi ko kasalanan yun. Ni-red flag niya ako, no? Feeling ko. Kung nakikinig ka, pwede ba kita ma-interview next time? Sabi mo sa akin kung na-red flag mo ko or hindi ah. Ay, tayo dito. Yan tayo eh. KKKK pa naman tayong tatlo. Hindi reveal. Quiet na ka ako. Alright, ito na. Number 5. They're jealous. Ito talaga totally red flag agad-agad for me. Very jealous. Yes. They're jealous ka agad-agad. Like, you're in a dating stage and then kakaroon na siya ng parang anxiety, insecurity, ganyan. Parang never kong na-experience yung very jealous. Talaga? Mm-mm. Sa akin ako, yan nga yung madalas. Yung like, for Very example lang, jealous. sabihin ko lang na kasama ko yung friends ko, biglang magre-reply na, friends nga ba? Ganyan-ganyan. Ay? Friends na lang palagi, ganyan-ganyan. Parang, or work na lang palagi, ganyan-ganyan. Sabi ko parang, wait lang. Buhay mo naman. Wait lang. Teka lang. Never Pati, pa ako nagkaganyan na very jealous. ayun. Yung jealous lang kasi like may boy best friend ako. Sa Pilipinas pag sinamang boy best friend, alam mo Mm-mm. yan parang, weh, totoo ba yan? Oo, Ganon, di ba? exactly. Dito kasi sa US normal yun eh. Magka best friend ka ng guys, ganyan.
Unless Yun nga. kung alam mo talaga sa sarili mo na best friend lang din kayo tsaka sa best Mm-mm. friend mo. May mga ganun din na yung parang wala talaga yung best friend lang. Mm-mm. Kasi ito Sa mga ganun. sa akin kasi, pag umpisa pa lang, you're in the dating stage, and then seloso na, or selosa na, what more pa pag kayo na? Ay di lahat Mm. pinagselosa na niya. Maski sa work pa lang. Kasi di ba sa work parang Ay, madaming never ko mga, ano dyan, na-experience. madaming kang mamimit dyan ng mga workers and all. And then, syempre, di ba, minsan magyayaya ng mag-lunch, mag-dinner, ganyan-ganyan. So, yung mga ganong bagay pa na, so, umpisa pa lang, magsaselos ka na, what more pa kung kayo na, edi sobrang toxic na yun. Mm. Kaya Okay yun. lang kung yung parang, yung kung sasabihin mo din, ay kasama ko si ganito, ganyan. Okay, ganyan. Mm-mm. Pero yung may jealousy din kasi na parang pinoprotect ka lang niya. Mm-mm. Parang may ganun din yung, syempre love mo eh. Of course, Mm-mm. may times talaga na magsiselos kasi love mo. Hindi may iwasan yun. Ang pangit lang kung susobra ka na, wait, totoo ba? Yung hindi ka naman niniwala tapos magpapasend Mm-mm. ka pa ng picture. Totoo ba nakasama mo si ganito, ganyan? Huwag Mm-mm. naman aabot sa magpapasend ka pa ng picture kasi hindi ka naniniwala. To the Yes. point na wala ka ng trust dun sa partner mo. Pero ako kasi minsan na-understand ko rin yung ibang tao kung bakit sila nagsiselos agad-agad while on a dating stage. It depends on the situation kasi. Like for example, if you met your dating partner on a dating app, for example, alam mo naman ang culture sa dating app. And then you notice na that your dating partner still have that app active. Siyempre, mag-jealous ka, di ba? Hmm. Or, another scenario is yung alam mong may itsura yung dinidate mo. So, alam mong lapitin talaga. So, pag pumunta Mahirap kayo din. ng, oo, exactly. Well, nangyari na yun before. So, anyways, yun nga, for example, yun. May itsura siya, ganyan. Tapos lumabas kayo together. Or, for example, Kasi sila tumitingin sa kanya. kunyari, in a party. So, yun nga, lahat parang lumalapit sa kanya and all. Siyempre, makakaramdam ka ng jealous. Ganon. Kaya it really depends on the situation, and minsan na-understand ko rin yung pinagdadaanan ng taong nagsiselos. Yun. Yun lang, magiging red flag lang siya if doon papasok yung trust issue ulit. Yun. Dapat paniwalaan mo din minsan. Kapag sinabi niya, we're just friends, we're just friends. Pero it really depends on the scenario ka talaga. Like for example, ako talaga pag nanggaling dating apps, ang laki ng trust issue ko dyan talaga eh. I guess it depends din kung may trauma ka sa mga past Oo, relationships mo. true. Hindi rin kasi maiwasan yun eh. Pero wag naman sa sobra na parang to the point na kino-compare ka na niya sa past Mm-mm, experiences. true. So sa'yo, red flag siya or so-so lang. Depends talaga, no? It depends kung sobra. Parang below the belt ka na Mm-mm. mag-selos. Yun nga, to the point na wala na siyang trust sa'yo. Yes, exactly. Okay, so here is number 6. They make fun of you. Yeah. So during dating stage pa lang, nagbibigay na siya ng mga like mga off the comments about you. Like, ang pangit mo naman, ganon. Like for example, making jokes about yung suot mo nga right now, yung Mm. looks mo right now, yung hair mo pag nagde-date kayo, ganyan parang alam mo madalas to sa sa Parang ngayon, kung ngayon mo ko tatanungin yung mindset ko ngayon, siguro red flag siya sa akin. Kasi, yung, like, ngayon, unstable yung mental health ko eh. Kaya, once na, like, oo. magsasabi ka na, ang taba mo, kunyari, ganon, ang Mm, taba mo mm. naman, Mm. pangit mo naman, ganyan. Mm. Para sa akin, red flag yun kasi, down na nga yung self-esteem ko, ida-down mo Ida-down mo pa pa. lalo. Oo, Exactly. ayoko ng ganon. Ako for me, red flag kaagad siya. Kasi usong-uso siya sa
sa LGBT, yung ganyan. Like for example, yung word na manly. Manly ka ba? Or or ano ba yung ibang tanong? Basta yun, the word manly. Pag may nagtanong ka agad nun, red flag ka agad yun. Kasi why are you asking? Di ba? Mm. Is it the standard? Are you stereotyping? Di ba? That's already a red flag. Parang you don't care anymore. Parang Mm. be yourself. Di ba? If you go outside, you go on dating, show yourself kaagad. You don't need to ano may magpanggap and all. Mm. So yun. So yun, medyo red flag kaagad sa akin yun pag Mm. ganun. Ayoko yung parang pinapa-feel nila na it's your job to make To suit yourself theirs. pretty. Ganon. Yes. Tsaka parang you're parang they're making you change yourself just to suit their standards. Ayoko. Kaya kung hindi mo ako tanggap ng ganito ako kasabog, hindi mo deserve yung kung mag-glow ako, di ba? Mm-mm. Hindi. Tsaka ayoko kasi yung parang madaming, you're making fun of me. Kasi bakit? Di ba? Oo, Parang bakit? dinate mo ko kasi you want to know me. Mm. Di ba? So whatever I am, or whatever, or who I am, accept Mm. it. Di ba? It's not Tsaka about, hindi ka naman ano, always na magiging, alam mo yun, perfect. this. There's Siyempre, always, yun lang. Yung mga sabog days. offensive comments lang talaga. For me, it's red flag. Agad-agad talaga. Especially Mm. the word, yung term na sinabi ko kanina. Okay. Ito, number 7. All of their exes are crazy. Like, whenever they talk about their past relationships, ito yung binanggit mo kanina. Na palagi nila binabanggit yung ex nila. Is this a red flag to you? Siguro kung araw-araw na. Pero kung Nakakarindi. ikukwento mo lang yung, kunyari, mga natutunan mo, okay lang. Pero kung ikukwento mo na yung buong relasyon nyo, red flag na yun sa akin. I have to Tsaka agree kung with you. i-compare ka. Yes, in yung comparison. Oo. Actually, I agree with you. Another thing is, kapag nakikita niya yung ex niya sa'yo. Or, paano ko ba sabihin yun? Like, for example, yung mga bagay na ginagawa niya ng ex niya before, ginagawa mo with that person. Tapos Bawa, sasabihin nila, para kang yung ex ko, ganyan. oo, Red flag. exactly. Like, No, it's a red flag. Kasi for me, parang sinasabi mo na, kaya mo ba lang ba ako tinitake because nakikita mo sa sarili ko, yung ex mo. Diba? It's a red flag. Unless namatay yung ex mo. grabe Diba? ka. Hindi, totoo. Unless namatay yung ex mo, pwede. Kasi baka ako yung nagiging reason. Kaya, alam mo yun, paano ba yun? Parang, for me kasi, Replacement. hmm? Replacement. Hindi naman na replacement. Parang nagiging parang the reason for you to be happy again. Kasi namatayan di ba? Okay. Pero kung buhay naman yung ex mo, tapos ginagawa mo kung parang dinidate mo lang ako dahil nakikita mo yung ex mo sa akin, it's Parang a red better flag. version ka Bumalik lang. ka na lang dun sa ex mo. Kasi buhay pa yun. Ganyan. Yun yung sa akin. Red flag yun. And kaya minsan ako, ginagawa ko, nag-i-stalk ako talaga. Like for example, itong dinidate ko, sine-check ko kung sino yung ex niya. Tinitingnan ko yung itsura, yung pananamit. Kasi ayaw ko talaga na makikita na may comparison. Kasi pag nakita ko, parang sabi ko, ay, baka gusto pa niya yung ex niya at nakikita lang niya sa akin. Di ba? Ikaw, alam mo ano sa'yo? Ako kasi, kuya, hindi ako mahilig mag-compare ng ex ng iba sa akin. Parang, ay, maganda naman siya ganyan. Mm-mm. Pero at the same time, maganda din naman ako Exactly. Pero, hindi ko like, iba-iba kasi tayo Like, malay mo, like, I would think pa yung ex mo na, buti na lang kung nag-break kayo kasi. Kung hindi, wala ko ngayon. Ganon. Ay, oo, true. Mas okay yun. Sige, hayaan mo na siya. Ang hirap magsalita Hindi ko alam kung sino yung mga makikinig. No filter. Pero like,
gusto ko yung, hindi ko naman sa kinikilala. Like, titignan ko kung anong itsura, ganyan. Pero hindi ko i-judge na, ay, ganito ganyan. Hindi man ako nega. Mm-mm. Like, iko-compliment ko din naman. Pero at the same time, alam mo yung curiosity din kasi na ano kanyang itsura ng ex niya, ganyan. Ganyan. Tapos based sa mga kwento ng partner mo, syempre, makikita mo rin, like, ay, okay. Pero at the same time, hindi mo rin kasi maririnig yung side ng ex eh. Kaya, Yes. magkaibang story yun. Pero yun, pag ex na, kaya hindi rin ako mahilig mag-stalk ganyan. Mm-mm. Kasi ayokong ikumpara yung sarili ko sa Mm-mm. ex. Kasi, Mm-mm. bakit ko ikukumpara? Ako Mm-mm. yung present. So, yun ang Exactly. importante. Mm-mm. True. Pero what if ito, bigyan kita ng scenario. What if meron kang certain routine with your ex na ginagawa, and then you accidentally, unnoticeably, ginagawa mo yung ganung routine with your new dating partner. Gaya ng, Like for example, you love going to this restaurant, or you love to going to this beach, or in this place na lagi niyong pinupuntahan ng ex mo. Then lagi mo din dun dinadala yung partner mo. For you ba, it's okay, or is it already parang not okay to do with your new partner? sa akin kasi kung healed ka na, kuya. Kunyari, yung ex mo, madalas kayo pumunta sa, I don't know, sushi place. Mm-mm. Tapos, naka-move on ka naman na. Pero, depende pa rin kasi madalas yung mga naaalala natin na happy memories, yun yung talagang tumatatak pag pumunta tayo dun sa place na yun eh. Mm-mm. Kung hindi ka pa nakaka-move on sa memory na yun, so tingin ko parang, pero at the same time kasi, pwede kang pumunta dun para iba na yung memory na matatandaan mo. Mm-mm. Mare-replace din kasi yung memories sa place na yun pag may better ka na naranasan na sitwasyon. Mm-mm. Mm-mm. Kasi, kaya ko siya natanong kasi naging fault ko siya before. Naging fault. Mm-mm. May dinate ako last year. Dinala ko siya sa somewhere in BGC, kung saan kami laging nagde-date ng ex ko. So parang, tapos bigla ko nabanggit sa kanya na, may naalala ako. Sabi ko parang, wait lang, parang mali ata yung nabanggit ko. Dapat hindi ko na lang sinabi. Ayan, na-red flag tuloy ako. Nasa UK na din. Pero alam mo, yun Actually, din yung parang ano hindi ko. mo kasi mapigilan minsan. Hindi mo mapigilan Oo. minsan yung emotion mo na parang, wait lang, may Mm-mm. naalala ko dito sa place na to, ganyan, ganyan, ganyan. Andito kami kumain, bla, bla, bla. Tapos parang, ay, wait lang, yung dinedate ko nga pala to. Dapat di ko na binabanggit. Di ba? Naranasan ko yan. Yung parang casually ka lang nagkukwento pero Oo, nakalimutan mo na di ay mo kung na, ako nga pala yung nasa sitwasyon niya oo, parang ma-offend ako na parang bakit mo to kinukwento ako yung katabi mo ngayon. yun nga, aksidente ko lang din nabanggit. Hindi ko siya Mm-mm. intentionally sasabihin. I mean, hindi ko siya intention na mabanggit. Pero dahil parang naano ko, na-excite ako kasi ngayon lang ulit ako nakabalik doon sa place na yun. Tapos parang ang daming ganap na. So, syempre parang nasabi ko na, uy, alam mo ba dito ko, ganyan. Wala pa ito, wala pa ganyan. Meron na palang ganito, ang dami na palang ganitong food, ganyan. Parang, sorry. Ayun na lang. Kaya, Hindi mo kaya, katuloy. kaya right now, medyo medyo sensitive ako when it comes to ganun mga places. Kasi like, for example, here in the Philippines, like here in my hometown, Lipa, napakaliit lang ng hometown ko. So, yung places na pupuntahan lang namin is same lang all over again. So, every time na may dinidate ako, parang doon lang din nandun din yung magandang coffee shop, magandang restaurant. So, parang no choice, kumbaga. Kaya parang parang naging sensitive na lang din ako minsan na Mm-mm. wag kong babanggitin talaga and all. Ganun. Magkukwento. Wag na lang Masyado. magkwento. Oo. Oo. Yun, like for example, in BGC,
Ang BGC, madaming kainan. Pero, alam mo yung iilan lang din yung mga madalas mong puntahan din. Di mo naman maiiwasan na doon din kayo pumunta nung bago mong dinidate, di ba? So, medyo shut up na lang kapag gano'n. Di ba? Nakakahiya minsan yun. Ay, dito kami. Di ba? Kaya dapat iwas-iwas ka lang din. Minsan kasi parang na-overwhelm ka din na parang bigla-bigla na O kasi ang naman. laki ng pagbabago. Like, for example, ang laki ng Mm. pagbabago ng lugar talaga. So, yun. Nakikinig siguro yung ex mo, no? Hindi naman siguro. Anyways, ito na. Number 8, they don't have many friends. They are loners. Ay, hindi naman. They're Like, not for example, ako sociable, ngayon. ganon. For me, hindi siya red flag. Mas maganda For nga me, yun hindi para wala siya kang red flag. kaagaw. Di ba? Mas maganda yun para wala kang kaagaw, wala kang kompetensya, hindi ka magsiselos, siya lang talaga. Di Pag ba? walang friends, red flag ba siya? Hindi. Para sa akin, hindi. Depende rin yun kung introvert ba siya. Baka nature lang talaga Mm-mm. siya. Or talagang nabuhay lang siya talaga. Kasi iba na yung, like for example, in the generation right now, masyado nang naging, masyado nasa digital ang mga tao, mga kabataan. So minsan yung iba, Mm-mm. hindi talaga lumalabas ng bahay to socialize and have friends. So baka itong tao na to is talagang nasa bahay lang, Mm-mm. very, parang nerdy or geeky or talagang digital na tao lang talaga, ganyan. So for me, hindi siya red flag. For me, hindi rin siya red flag kasi paano kung pinaprioritize niya rin yung mga kailangan niyang gawin kaya wala siyang friends. Exactly. Tsaka kung gusto mo yung tao, regardless kung introvert siya or extrovert, di ba? Walang problema yun sa akin. Mm-mm. As long na alam niya din yung priorities niya. Yes. So ito. Number 9, ito, for girls. Your friends don't like them. Ikaw ba, Naranasan ko na yan. makikinig ka ba sa mga sisters mo when it comes to dating? Madalas to sa Ako kasi, babae, di ba? kinoconsider ko yung opinion nila. Pero kasi, kapag you know the situation better, then you're Mm-mm. gonna decide for yourself. Kasi, alam mo yung sitwasyon eh. Tsaka mas kilala mo yung partner mo kaysa kilala ng iba. Mm-mm. Kumbaga parang you just trusting the instinct of your friends. Ganon. Oh, pero at the same time, ikaw yung magde-decision. Nasa sayo yun. So parang Kasi, guidance lang sila. mm kasi paano kung ang na mga nakakwento mo lang pala is yung mga negative kasi nagra-rant ka lang pero hindi naman nila alam yung Mm-mm. mga good things na ginawa ng partner mo. Mm-mm. Ito hindi ko siya masasabing red flag. Ewan ko. Di pa kasi ako naka-experience ng ganito na inayawan ng mga friends ko. Or Mm-mm. dahil iba lang talaga ang nature kapag mga lalaki. So when it comes to dating, walang pakialam kasi pag wala O kaming kasi lalaki. pakialam. Mm-mm. Sa babae, chismisan eh. Parang talaga ibinubusisi yung yung background nung dinedate ganyan. Sabi kasi parang Mm-mm. wala. Like, okay, bahala ka. Get a room. Ako kasi hindi rin ako pala open pag kunyari sa relationships, ganyan. Mm-mm. Like magkukwento ako pero hindi ko ikukwento yung kung anong Mm-mm. meron kami kasi para sa akin, ayokong, kasi the more na may nakakaalam kuya, the more na may nangingialam sa inyo. Kaya, Exactly. And kaya piliin mo rin yung isi-share mo. yes, exactly. Actually, medyo agree ako dyan. Kasi the more you share with others, the more na madaming issues na ibabato, iintrigihan kayo, tipong pag lumabas kayo, iintrigihan ulit. Kapag di na kayo nagkikita, tatanungin ka. Parang ang daming marites on Mm-mm. your life. Oo, kaya minsan parang ako rin, pag may dinidate ako, I want it to really private lang. Ano lang, alam mo yung tinatawag na Huwag soft, naman i-secret mo. alam mo yung soft launching na term sa TikTok? Mm. Soft launching. Parang mag-i-stories ka or magpo-post ka ng something on your social na hindi mo pinapakita yung kasama mo. Face?
Like for example, like yung Like, nakatalikod lang. naka-toast lang, o kaya hands Mm-mm. lang, ganyan. Or kamay Mm-mm. lang, ganyan. Or yung food lang, ganyan. Yun yung mga soft launching na tinatawag natin. Usually, Mm-mm. ganun ang ginagawa ko para lang walang issue and all. Para maintain natin na private lang talaga yung Relationship mo. Pero at least alam ng public na ay, may partner siya. yung iba hindi. Hindi kasi okay na rin kasi na hindi nila alam kasi ayoko nga talaga ng minamarites kami or masyadong um, gusto is alam lahat yung nangyayari. Ayoko nung ganun. Mm-mm. Okay, number 10, they aren't very motivated. Motivated sa life or sa relationship? Sa lahat, like sa life, sa motivated sa career, sa life, sa lahat. In general. Kung hindi siya motivated sa akin, ano bang ginagawa natin dito? Nagkakasaya lang tayo oras. Ako Pero may times din naman, kuya, kasi na parang darating din sa point na hindi ka motivated sa life mo, like in general. Tapos hindi rin siya motivated sa life niya. Pero gusto ko yung parang you water each other. Parang plants. Parang pag siya lalamya-lamya, ikaw yung energy. Tapos pag ikaw lalamya-lamya, siya may energy. Ganon. Parang salitan lang din kayo. Kung wala mm-mm, kayong parehas energy, di magpahinga kayo. Tapos mm-mm. bukas, yan, may energy na tayo. Parang nagigets ko yung point mo. Parang if your partner, your dating partner is not motivated, be the person to be the reason for him or for to her get, to be to motivated. give motivation. Mm-mm. Yes, be the motivation of your partner. Ganun lang siya sa akin. So I think this is not a red flag. It's Mm-mm. up to you how you work You with manage each it. other. Yeah. Yeah, diba? Ayan. Ito, number 11. They never initiate conversations, intimacy, or dates. Ayoko. Bakit? Natawa ako Saan dito. naman Alam mo, nung yun? nabasa ko to, sabi ko, ay, okay. Gusto ko din naman yung dinig. Bakit? They never initiate conversations, intimacy, dates. Okay, for me ito sa part namin mga lalaki. Kasi kami talaga kailangan talaga mag-initiate, 'di ba? Ng dates, ganyan, ng conversations kasi kami yung lalaki. Pero, ano ba? Kayo ba mga babae? Sige. Kayo muna. Kasi mahilig kami kumain. Like, kung saan-saan. Like, pag niyaya mo kami, ay sige, G lang kami lagi. Kain tayo dito, kain tayo dyan. Mas okay actually yung parang, uy, kain tayo dito sa ganito. Hindi yung tatanungin mo pa kung saan mo gusto kumain. Alam mo naman mga babae, kahit saan yung sagot. Pero pag sinabi mo na, kain tayo dito, ganyan. Gina. Ako kasi yung parang pag niyaya mo kahit saan, okay lang ako eh. Kahit street foods pa yan, kuya. Okay lang ako. Basta Pero gusto ko yun the yung thing parang is niyaya ko. kasama. Basta the thing is Mm-mm. kasama mo siya. Okay, ako sa side ko kasi kasi kami mga lalaki, kami talaga usually na mag-initiate talaga ng conversation, ng mga dates, ganyan, mga invites. Pero kasi minsan, what if kami yung busy, 'di ba? Siyempre, gusto rin naman namin na maranasan naman namin na kayo mag-effort naman na ng magsimula ng conversation or Mm-mm. mag-effort naman na mag-invite na, hey, I'm free. Alam mo yung tipong, for me sasabihin mo lang sa Uy, akin kain tayo ganyan. na, hindi, sabihin mo lang sa akin na, hey, I'm free on this day. If you have any Mm-mm. plans, yun. Yung parang hindi siya initial na invite ka agad. Parang sinasabi mo lang sa akin na this is my free time, invite me. Ganon. So, Mm-mm. kumbaga parang siya yung mag-i-initiate na, invite mo naman ako, ganon. So, not necessarily na siya yung magsasabi na, hey, let's go out, ganyan, ganyan, or ganito, ganyan. Parang, bibigyan mo lang ako ng hint na parang binibigyan mo ako ng hint na tayo yung lumabas, ganyan. It's Mm-mm. already an initiation na rin kasi. Pero kung wala ako na-receive na ganon, possibly oo, red flag na to sa akin kasi hindi ka interested. Mm-mm. Ganun lang kasimple yun. Malalaman mo rin naman, kuya, kung Oo. interested sa yung tao.
Syempre, they wanna spend more time with you. Pag gusto ka nila. Actually, ito nga, nakasulat dito. Reflect on how many times you have initiated conversations in the last 2 weeks. Were you always the one reaching out? So, sabi nito, if you're in 2 weeks na nag-date kayo and ikaw lang lagi ang nag-initiate, this is already a red Magtaka ka flag. na. This is red flag. Mm-mm. And I agree on this statement. Mm-mm. Kasi in 2 weeks, hindi man na siya nag-initiate. So, interesado ba siya? Or gusto lang niya sumakay? Actually, 1 week pa lang, malalaman mo niya. Hindi, sa 1 week kasi medyo pa yan fresh pa. Like, you want to see each other palagi, di ba? Pero in 2 weeks kasi parang doon mo masasabi na yung parang ano ba to? Gusto niya ba talaga? Or sumasakay na lang talaga siya? Kaya sa akin, ano na to, in 2 weeks talaga, pag wala, red flag. Ayun. Tapos na. Cut na. Bahala ka na, ganun. Kasi masasayang. Mahirap din kasi yung one-sided. Oo, tsaka masasayang yung time and effort. Na parang ikaw na lang lagi nag-initiate na ano. Ayun. Kawawa ka. Kawawa ako kasi bumili na ako ng mga tickets, ganyan. Tickets for 2, nagpa-reserve na ako ng ganito, ganyan. Sinong Saan ko gagamit? I mean, sinong i-invite ko para makasama ko sa ganito? Promise. Para nga manood ng Doctor Strange. May tickets na ako. Kasi di ba nag-advance selling sila ng tickets this week lang. So, bumili na ako ng 2 tickets. Kasi inassume ko tara na manood ng Doctor Strange. Ito na. Number 12. Aming hugot. Number 12. They're hot and cold. Sabi kasi dito, they're hot and cold. So, benching is when someone you've been dating stops agreeing to meet in person but continues to contact you over message or social media. Or breadcrumbing is leading someone on with no intention of ever meeting in person or building a real relationship. Actually, may natutunan ako dyan. Alam mo yung action speaks louder than voice. Mm-mm. Actually, actions without words are confusing. Hindi pwedeng may action ka pero wala kang words kasi sa totoo lang, di ba nakaka-confuse? Kasi paano kung pinapakita mo na gusto mo siya pero hindi mo sinasabi? Paano niya malalaman? Lalo na kung yung love language niya is connected sa words. Ayan yung breadcrumbing. Kasi parang binibreadcrumb mo yung yung actions mo. Pinapakita mo yung intentions mo na you want this person. Diba? Ito naman si Marupok. Siyempre, kilig-kilig yan. Kasi you're showing that kind of action. Yun. Tapos si benching, ito yung parang ayaw niyang magkita kayo. Pero gusto niya is may communication kayo. Pero ang weird nun, di ba? Like, gusto mo ako makausap pero ayaw mo ako makita. Ano to? Oo. Diba weird? Oo. Tsaka alam mo, sinabihan ko nga yung tropa ko kasi yung tropa ko, ganito yung nararamdaman niya right now. Ito yung na-experience niya right now. Sabi ko sa kanya, alam mo, red flag na yan. Tigil-tigilan mo na yan. Red flag na yan. Umpisa pa lang red flag na. Tapos, kasi kung gusto ka niya, actually, pag gusto ka ng isang tao, mas gusto ka niya makita eh. Kahit nandiyan ka lang, tapos hindi ka magsalita. Basta katabi ka niya, nakikita ka niya, okay lang. Tsaka hindi, yung actions niya, na nilalandi ka, pero wala naman kayong wala naman kayong label or sinasabihin natin na sabihin natin na na yung actions niya, pero pag tinanong mo siya, sasabihin niya, we're just friends. Yun yun? Are we joking here? Or parang sinasabi niya na, sorry, wala akong answer dyan. Oo. Ano to? Lokohan? Red yun flag. Na nga. Red flag talaga to. Kaya, super red flag. Talking red flag. Charot. True. Walking red flag to eh. Promise. Walking red flag kasi hindi siya nagtotalk.
Oo, ito yung mga taong walking red flag. Pag na-meet nyo tong mga taong to, please, bigyan nyo kagad ng Ikat nyo red na. na flag. Flag. Suko na ako. Oo, iwagay-wagay natin ganyan. Iwagay-iway mo na. Oo. Bandera mo na. Alam mo, galit na galit ako sa mga ganitong tao. Kasi ito yung taong literal na paasa at pa-fall. Kuya, ang dami mong hugot dito. Hindi, kasi may mga friends kasi akong ginaganito. Kaya parang nakaka-disappoint lang na kailangan pumunta sa ganitong stage na. Tapos, sa mga friends ko, minsan, mga bulag din, ganyan, marupo. Sinasabihan ko na, uy, red flag na yan, Actually, may tumigil-tigil ganun ka eh. na. Yung Yes, parang tapos, nakikita mo na pero hindi mo pa mm, tinitigil kasi binibigyan mo pa ng chance na oo. magbago. Tapos sasabihin ng friend ko na, ay kasi mahal ko, ganyan-ganyan. Mm-mm. Ano ba? Nagbubulag-bulagan ka. Ayan na, o, nasa harapan mo na yung flag. Yun. Mm-mm. Pero madalas kasi parang nakikita na natin eh, yung red flags. Ini-ignore. Sa junk board lang din tayo gusto pa nating masaktan eh. Exactly. Yung mga taong gano'n na sobrang mahal nila yung tao, ini-ignore talaga nila yung red flags even though na, ayan na, o, kitang-kita mo na. Mm. Ini-ignore nila. Sobra. Sometimes, ako rin, ganun din. Nag-i-ignore din ako ng red flags. Like, for example, mga ganito, na tipong, kulang na lang, itulak ako palayo, pero gusto ko pa rin. Di ba? Marupok. Oo. Ano ba yung pag-ibig nga naman. At na, number 13, excessive alcohol usage. So, ito yung mga tipong, madaming mahilig uminom, vices. So, ba, is it a red flag for you? Pag yung Sa dating tingin partner mo ko, mahilig uminom. pag everyday nang umiinom ka, red flag yan. Pero yung in moderation naman, okay lang naman. Like, occasionally, ganyan. Once in a Mm-mm. while, pwede naman. Pero kasi, too much can kill you eh. Mm-mm. Like, kunyari, alcoholic ka, everyday na to. Siyempre, malalasing ka, tapos may tendency din na pwede kang saktan ng partner mo kasi lasing Mm-mm. siya, Mm-mm. tapos hindi siya wala siya sa tamang pag-iisip. Yes. Tapos, it can affect him and you, Mm-mm. and your relationship with that Yes. person. That's already a red flag. Oo. Ako Mm-mm. din, ganoon din yung sa akin. Walang problema sa akin if uminom ka to have fun or just to relax your mind after work or after a day. Kung uminom ka, it's okay. For me, magiging red flag siya if pag umiinom ka Too and then much. yung behavior mo, yung actions mo pag lasing ka is improper, yun yung red flag sa akin. Like for example, in a bar or in a party, lasing ka, you're flirting with other people, red flag ka agad yun. Or lasing ka, tapos yung behavior mo, binubugbog mo na ako, ganyan. Di ba may ganung Mm-mm. issue with, with the artista guy? Yung may binugbog, di ba? Ayun. It's already a red flag. Ganun. Actually, they can hurt you with words din eh. Yes, exactly. Tapos, they can emotionally and mentally abuse you through Mm-mm. words. Mm-mm. Yun din yung masakit. Exactly. Number 14, you're scared to have the relationship talk. Have the, kuya, You're relationship. scared to have the relationship talk. So sabi dito, a situation, a relationship, a romantic relationship that is remains undefined, loosely defined. So, ito yung mga tipong walang label. Very red flag siya sa akin. Pag walang label, like, kung like, I don't know, 2 weeks, Mm-mm. sige, bigyan natin ng 2 weeks. Kasi Ito pa, bakit ka na, like, ito pa. Well, sabi kasi dito is, while this can be a normal feeling for a few weeks, you should feel comfortable asking your partner what both of you want in a relationship. And then on the flip side, you might not want to be in a relationship with them. So meaning parang gusto mo siya pero you don't want to be in a relationship. You don't want to be committed. You don't want labels. Yun siya. I think it's better to let them know kung ready ka. Tsaka, pakiramdaman mo rin yung sarili mo, ready ka ba? Kasi bakit
bakit ka mag-waste ng time kung hindi ka pa ready? Unless you're bored or you just wanna play. So, red flag. Ikaw ba? Do you Red do flag you sa akin date, ng walang label. pero ginawa mo ba siya? Like, did you date someone pero you don't want to commit? Hindi ako nag-date ng someone na hindi ako ready mag-commit. Kasi parang my time is very important to me. Yes. So if you're gonna waste it, bye. Yes. Alam mo, parehas tayo. Ano talagang very Mm-mm. click tayo dyan. Actually, ako din. Parang if I date, I make sure na it's for You're not relationship. gonna waste my time. Yes, Mm-mm. kasi ano ba yan? Sayang ang pera. Sayang ang pera. Sana in-invest ko na lang sa insurance or sa sa Bakit kasi stocks. So, sa gagastos? funds, di ba? Sa mga mutual funds, ganyan. Sa bangko, ganyan. Pero hindi. Ginamit ko yung pera ko to date you. Tapos sabihin mo na no commitment, no label. Aba, ano to? Nagtapon ako ng Mm-mm. pera. Ganon. Ganon yung sa akin. Kaya ako, when I date, Ako kasi yung oras ko yung yes, sayang. Like, time and money. pinagpupuyatan kita tapos Exactly. Nagpuyat pero hindi ginawa. like, hindi kita pupuyatan unless may label tayo, okay? Di ba? Ayun, kaya, Mm-mm. Tsaka ay, pangit din pag may label, pag wala kang label kasi wala kang karapatan. mm. Parang selos sana ako kasi wala akong karapatan. Pero Ganon. ito yung uso ngayon, di ba? Walang label. Aminin natin, it's not just happening here in the Philippines, it's also happening in US, in your place. Yung mga no label. Madalas. Yes. Kasi Mm. it's an easy way to get out daw, sabi. Kaya, pero sa akin talaga, ako, sobrang red flag to. Kasi ayokong, sayang eh. Kasi ako kasi parang every time Mm. na pumapasok ako sa relationship or in a dating stage, I'm 100%, 100% ready na. Ganon. Hindi ako mag-waste ng time talaga. Tingin ko 2 weeks enough na yun para masabi mong gusto mo ng label. Yes. True. Like MU, ganyan. Yung mga simpleng label ng MU, ano ba to? Like, seryosohin ba Oo. natin to? Pupunta pa to doon. Like, do you see it na lalagpas pa to doon? Mm-mm. Ano mo yun sa mga MU lang? So for you, 2 weeks Kasi, lang. Pag lumampas sa two hindi, weeks and hindi wala nang, naman. It depends. Kasi, makikita mo kasi yun eh. Kahit actually, oo, sa 2 weeks, makikilala mo rin siya. pero alam mo, meron akong concern. Kasi you know the culture in the Philippines. Uso kasi dito yung ligawan stage. Mm-mm. And usually, the ligawan stage talaga is something na sobrang tagal na proseso. So, paano pag ganun yung scenario mo? Alam mo, Kasi may ako, nagsabi sa akin. lalo na ako sa part ko, lalaki ako. So, yung liligawan ko, ganun ang gusto. Like, Mm-mm. pang matagalan na proseso. Parang it takes time to, para ma-feel niya na deserve ako ganyan. So, paano pag ganun yung scenario? Pero It may really depends on the nagsabi sa akin culture. na, Sige. may nagsabi sa akin na hindi daw ligawan ng pinapatagal kundi relasyon. Pero paano nga? Pero Kasi, gets ko oo, naman kasi like, ligawan, getting to know. Pero at the same time, sa relasyon din, you'll get to know each other more. alam mo, Alam mo yan yun? yung pinopoint ko minsan sa Mm-mm. mga nililigawan ko. Like, sabi ko sa kanila na, you know what, I don't follow yung kultura ng Pinoy na nagliligaw. I'm really Mm-mm. in the style of Western when it comes to dating. Tapos parang magugulat na lang siya. Parang nag-I love you daw ako kaagad, ganyan, ganyan. Kasi sa akin kasi, if I want you, I will say it. Kailan ko pa sasabihin yung I love you pag wala na? Di ba? Mm-mm. Ikaw, di ba? Ako hindi ako I love you agad. I like you, ganyan. Mm-mm. Kasi it takes time for me to love someone. Pero kapag na-feel ko na, sasabihin ko na. Ayun. That's my point Mm-mm. then. I like you, pero pag na-feel ko na kasi, na Mm-mm. tayo sa stage na na-feel mo na talaga, na gusto mo siya. Sasabihin mo na. Oo. Pero I think iba-iba lang talaga din ang tao. And yung kulturang kinalakihan nila.
Especially sa Philippines din. Alam mo naman dyan ko. True. So, okay, ito na yung last one. You have a bad gut feeling. May mga ganyan ako eh. Mga Moments. instinct. Ganon. Trusting your Pero guts. sometimes, may ganyan ako feeling. Pero at the same time, hindi naman sa nega ako. Pero like, realistic lang. Naging realistic ako sa mga situations. Ganyan. Pero at the same time, kino-consider ko tapos ginigive ko ng time yung person tsaka yung sarili ko bago ako maniwala sa sinasabi ng instinct or gut ko. Ako mahirap kasi yung mahirap minsan paniwalaan yung sarili ko. Kasi minsan yung instinct ko mali pala. May mga ganyan nga. Yung akala mo ganito, ganyan. Oo. Pero iba pala. Exactly. Tapos magre-regret ka na. Bayan, inisip pa yung ganito, mali pala. Oo. Yung tipong para pinag-iisipan mo siya minsan ng hala baka may ginagawa siyang iba or ano. Pero totoo naman pala talaga yung sinasabi niya. Kaya minsan yung mga guts, mga instinct kong ganyan, hindi ko minsan pinapakinggan eh. Kasi feeling ko baka ako may Yung mali. mga what ifs, no? Oo, mga what Kasi ifs. past traumas mo. Oo. Tsaka parang ayoko rin din kasi minsan pakinggan yung instinct ko or yung guts ko. Kasi minsan ayoko rin na pinahihirapan ko yung sarili ko mag-isip. Parang ako na rin, kasi parang ako na Hindi rin ka yung na nagiging kind sa mind mo. Oo, hindi ako naging parang mabait sa sarili ko. Parang instead na maging masaya, ginagawa kong toxic yung sarili ko. Ganyan. Kaya pag ganyan, yung mga guts or instinct, ini-ignore ko lang or hindi din lang ako nag-iisip. Parang kung ano yung sinabi mo sa akin, yun yung papakinggan ko, yun yung aanin ko talaga. Pero kung may sasabihin ka sa akin, tapos iba yung nakita ko. Iba na Kunyari yun. sa post ni ganito. Mm-mm. Tapos Iba iba na yung yun. sinabi mo sa akin. Tatanungin ko sa'yo. Like, bakit ito yung sinabi mo sa akin pero iba yung nakita ko? Tapos sinalet mong mag-explain sila sa'yo. Tapos, okay, yan naman pala. Kasi mali nasa utak ko eh. True. Pero, yun, tatanungin mo muna bago ka minsan kasi hindi rin natin may iwasan magre-react agad. Ganon. Parang magugulat ka na. Iba yung sinabi mo sa akin, tapos iba yung nakikita ko. Pero at the same time, tanungin mo. Tapos, i-allow mo silang i-express tsaka i-explain yung sarili nila sa'yo. So, ayan yung ating 15 red flags na ano. So, ngayon, tanong ko sa'yo, doon sa 15 na yun, alin doon yung talagang tumatak sa'yo na red flag talaga? Hirap pa. Yung wait lang, 15 yun, kuya. Yung parang, ang pinaka-red flag sa akin, yung one-sided ka lang. Yung parang ikaw lang yung nag-e-effort. Anong number yun? Parang yung ating yung number 12, yung hot and cold. Yung Yun. binibenching tsaka breadcrumbing. Yun yung pinaka-red flag sa akin. Ako naman ang pinaka-red flag sa akin is yung yung walang label. Kasi parang bakit wala? Alam mo yun? Kasi kasi dyan kasi papasok yung anxiety ko minsan. Dyan pumapasok kung ba't ako nagkakaroon ng anxiety. Kasi bakit? Anong problema? Parang ganun. Or anong kulang? Or ano ba Pero parang ano ba talaga? connected din There's so siya dun many, sa red flag ko. parang there's so many Kasi, questions. There's so many questions na bakit, puro bakit, puro bakit. Ang dami mong questions and minsan hindi mo na maintindihan kung ano talaga ang patutunguhan no effort mo, yung time mo dun sa dating stage pa lang. Tapos ganun na parang hindi mo alam kung anong sitwasyon niya na together, ganyan. Or hanggang anong level na ba kayo, ganyan. Kasi parang sinasabi niya is okay kayo, you want each other, pero you don't want commitment. Ano to? Parang parang there's a big connected din siya question. dun sa red flag ko eh. Na one-sided Exactly. lang. Mm-mm. Kasi ikaw lang nag-update. Ano mo yun? Tapos siya, ang tipid-tipid sa'yo. Yun nga yung sinabi ko na parang, yun pala na, kasi pag napunta ka sa ganong tao,
after nung ganong tao na one-sided ka lang, tapos napunta ka sa tamang tao. I mean, wala namang maling tao. Sadyang mali lang siya. Sadyang hindi lang siya para sa'yo. Pero yun nga, akala mo too much yung ina-ask mo, pero hindi. Nasa maling tao ka Tama lang. lang na, hindi tama na mag-ask ka. Kasi ibibigay talaga siya sa'yo ng taong gusto kay. Okay. Mm-mm. Ang ganda nung ano mo, Kaya, yung sinabi mo yan talaga. Sobrang tatatak yan sa isip ko talaga. na you're not asking for more. You're just asking the wrong person. Ako naman kasi medyo iba naman. Ang sa akin, ako kasi ang ginagawa ko, I give more. Kasi as a guy, I give more. Pero I give more to the wrong person. Oh, Kaya, ayun, nakakasad minsan din. mm-mm. Kasi grabe ako Pero talaga mag-effort as in. Sabi nga ng mga friends why ko, don't you give more to yourself though? hindi kasi ako wala na akong problema sa sarili ko. Kasi ako I'm 100% content Ready? with myself. I'm 100% ready to enter a relationship na pang long term. Alam mo yun, I'm Mm-mm. prepared already. My mind, my Mm. soul, my heart. Pero Kaya, may naalala ko dyan. You can't give what you don't have. So yun nga yung sabi mo na prepared ka na. Like ready ka na. You have mm-mm. all the love. Siguro yun din na ready ka na kasi. Marami kang love na may bibigay. Siguro sila wala nun kaya hindi nila mabigay sa'yo. So, paano yun? Do I need to, accept the fact na, Kulang sila. hindi, kasi ang hirap Hindi. kasi, parang, hindi, ayoko na magbanggit ng, ng something, kasi baka, ano ko, ma-issue ako or something. Basta yun na lang sa akin. I give, sabi nga ng mga friends ko, baka daw, I'm giving too much. Baka na-overwhelm lang yung tao sa akin. Mm. Kasi grabe ako daw. Ganyan. As in, ganun. Yun. Pero ako kasi parang, Kulang na lang bigyan mo ng refrigerator. hindi Kuya. naman. Hindi naman. Siyempre may mga limitations ako. May mga reserve, mga naka-reserve yan. Yeah, that's good na may limitations ka. Mm-mm. I give more, Mm. pero may limitations ako. Like, hindi tayo darating doon sa point na pinaparahan Most mo na na. ako. Oo, pinaparahan Mm-mm. ako or binibili kita. Kasi may mga ibang tao na Mm-mm. parang ayaw nila na binibili sila. Kasi feeling nila parang, wait lang, for the sake of what? Diba? Why are you giving me this gifts? Ganyan. For what? Diba? So, ayoko naman sa ganong limit. I mean, ayokong pumunta doon sa ganon. So, may limit ako. I give more, pero not to the fact na, not to the point na para nakatang binibili. Ganon. Not to the point na mauubos ka. Exactly. Mm-mm. Tamang effort lang. Tamang effort in the dating stage scenario. Siyempre, pag kayo na, ibang level na rin naman yun. Di ba? So, yun. Tapos kapag married na kayo, ibang level na rin naman yun. So, iba-iba Mm. yung level ko when it comes to stages of relationship. Pero on that dating stage, yun na yun. Yun na yung kaya ko ibigay. That's good. Ready ka na talaga. Oo, di ba? I'm old. Older than you. Pero ang ganda din. Ang saya siguro sa pakiramdam yung ganyan na financially stable ka na. Tapos mentally, emotionally ready. Like, ready na. Pero at the Actually, same time, ayoko namang mag-rush. hindi naman as financially stable or mentally stable. Siguro masasabi ko na lang na content, parang ganon. Contento ako sa kung ano yung meron ako right now. Mm. Yun. Ready ka naman mag-asawa kaya. Why not? Saan ako mapapakasal sa US? Joke para legal. Joke. Hindi, joke lang. So ikaw, Anda. ano yung final takeaway mo on this when it comes to red flags? Ano yung pwede mo maipayo sa mga tao na parang feeling nila na red flag sila? Kahit hindi naman red flag or red flag talaga. Pwedeng pwedeng red flag talaga. Siguro yun nga, yung kung sa tingin mo, nag-a-ask ka for more, kahit hindi naman. Wag lang yung talagang grabe naman talaga yung ina-ask mo. Siyempre, pakiramdaman mo rin sarili mo kung too much nga ba yung ina-ask ko.
If label lang naman ina-ask mo, tapos hindi pala siya ready, tanungin mo ulit sa sarili mo. Ikaw ba ready ka na wala label? Di ba ganyan? Pero yun nga, this is your sign. Don't think na you're asking for too much. Because you're just asking the wrong person. I love it talaga, yung sinabi mo yun. Mm-mm. Yung sa akin naman, siguro ang advice ko lang when it comes to this kind of mga red flags on dating stage, sa akin lang is, you need to talk. Communication talaga. If you feel like na sobrang overwhelmed ka, like the love bombing, ganyan, sabihin mo sa kanya na parang, "Hey, wait lang, you're too much, ganyan, or you're too fast." And then when it comes to parang you don't really like labels and all, explain mo, ganyan. Sometimes kasi the person na nagde-effort sa'yo or nakikipag-date sa'yo just want answers kung bakit. Ganun yung scenario. Like, bakit ayaw mo ng ganito? Ayaw mo ng ganun? Bakit nire-red flag mo ko? They want answers as well. Kasi sometimes you can help the person din para ma-build yung sarili nila and ma-change yung behaviors nila. Para for the next time na or the next dating nila or dating partner nila, they know what to do. I mean, they know what is right and what is wrong with them. Diba? You can help the person then. So, yun yung sa akin. Parang really, it's just communication. If you don't like the person, sabihin mo kaagad. Huwag mo nang patagalin kasi kawawa. Mapapagod yung Sayang tao. rin yung time. Yes. And then, I understand minsan the culture as well. Like here in the Philippines, we want to really take the dating stage very long. Sabihin mo rin sa kanya na parang, you know what, hindi ako sanay sa ganito, ganyan. It's really just, just give the person the right answers to his or her questions. Then, para in the end, walang nasasaktan. There's always a reason kung bakit naging red flag. Baka may problema ka, may problema siya. Or parehas kayong may problema. So you have to work it out. Yun lang sa akin. And then, yeah, I agree with you. Baka nasa maling tao lang. Doon tayo sa tamang Isa rin tao. yun, yung sinabi ko na, yung advice ko na actions are confusing without words. Kasi madalas tayo lagi natin sinasabi na actions speak louder than voice. Pero kailangan din natin marinig na kailangan nilang mag-connect. Hindi lang dapat actions. Dapat may words din. Balance. Oo. Kasi kung hindi sila connected, nakaka-confuse. Hindi mo alam kung gusto ka ba talaga nila. Mag-work ba talaga to? Depends din sa love language mo. Mm-mm. Kailangan connected sila. Ayan. Totoo. Sabi nga ng isang friend, parang kailangan lang siguro aligned lahat. Lahat. Between you and that person na dinidate mo. Kasi kung misaligned na kayo kaagad, it will not work talaga. Pero naaawa ko doon sa mga taong nire-red flag kaagad-agad. Give that person a chance. Baka naman mababago sila if you just talk to that person. Diba? Pero tayo rin madalas ang galing natin na ay red flag to. Mm-mm. Ang tataas ng standards natin pero hindi man lang natin tinitingnan yung sarili natin na ikaw, ako din ba? Ganito ako. Pero yung pala, ang taas ng standard mo na mas mababa ka pa pala kaysa sa kanya. Alam mo yun? Oo. Alam mo, gusto ko yan yung sinabi mong yan. Parang sometimes we have to assess ourselves as well. We give red flags sa ibang tao. Pero we don't know we are also red flags to other people then. Mm-mm. So we have to reassess and reevaluate also ourselves, di ba? Like ako, aminado naman ako na minsan nababanggit ko yung ex ko with my dating partner. Alam kong may mali ako, ina-assess ko yun. Ini-evaluate ko yun. So dapat ikaw rin as a person, assess mo rin yung sarili mo. Huwag kang bigay ng red flags to other people. Baka kasi ikaw rin din pala, red flag ka rin pala. Sometimes talaga Totoo. yan. Kasalanan mo din. Dami nating natutunan ngayon. Oo. Totoo. Kasi we need to understand na when it comes to dating, it's really getting to know each other. And how will you get to know that person
if binigyan mo na kagad ng red flag or ginijudge mo ka na kagad siya, di ba? Malay mo kasi you're just dating pa lang, you're just starting eh, di ba? Malay mo naman na umpisa lang yung red flags, pero at the end, Totoo. Lahat naman mag-work tayo naman may pala red kayo. flags. Lahat tayo may Lahat red naman tayo flags. may red flags eh. Pero pipiliin mo kung sino yung worth it Yes, may na point ka. pag-deal with. I-weigh mo kung sino yung feeling mo pang matagalan. Di ba? So, umpisa lang yung red flag. After nyan, feeling ko makakasanayan mo na lang din na ganun. Hindi kasi sa akin lang, as long as that person walang ginagawang mali, hindi kanya sinasaktan, wala siya sinasaktan na ibang tao, I think walang problema with that. So, ayan, thank you, Kyla. And ikaw ba, may mga shows ka pa ba? Wala, kuya. Sa ngayon, Okay. work lang. Work lang. Anyways, Work every day. pagpunta mo dito sa Pilipinas, mag-work din tayo. Mag-work tayo. Like, mag-ano tayo, photoshoot, ganyan. Love, yan. Yes, magpa-party. House party. Ayan, thank you again, Kyla, and hope to see you again next time. Ayan. See you soon, kuya, sa Philippines. Yes, I can't wait. Sana hindi tayo mag-surge ulit para tuloy-tuloy na yung luwag ng situation. Sige, thank Stay you. safe. Yes, alam ko matutulog ka na. Good night, Jan. Thank you, kuya, for having me again. Pang-5 ko na ata to. Ay, oo. Marami-rami na rin. Kaya nga. Thank you. Sige. Thank you and bye-bye.